Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 26, 26 po ng Marso at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:33 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Itutuloy ko lang po yung diniscuss ko kahapon patungkol doon sa mga fake news. Bibigyan ko po ngayon ng mga example yung mga fake news nila. Simula noon hanggang ngayon, as far as I can remember. Opo. Ang title ko po ngayon ay sample ng mga fake news. Ayan po. At alam ko maraming nadadala po doon sa mga fake news nila. Kaya naisipan ko ito para magkaroon po kayo ng idea. Opo. Yang fake news na yan kasi parang propaganda movement yan Propaganda. Ngayon ay nung ako ay kumukuha ng Advanced ROTC sa UP, isang taon po yun, third year college po ako. 1977 ata. 1978. Tinuruan kami ng propaganda movement. Ayan po. Yung papaano magkumbinsi ng tao na libre ka. Hindi ka masisingil kasi nga ay yung pagkasulat mo ay wala namang liability. Opo, ganun po 'yan. Ngayon ay ito po noong pong kumandidato si Rodrigo Roa Duterte noong 2016 ay ito po ang nakikita ko yun sa mga fake news. Opo. Ilalagay nila yung litrato ng Pope, yung Papa sa Roma. At ididikit nila yung litrato ni Rodrigo Duterte. Ngayon, ang title nila ay ganito po The Pope was amazed by the bravery of Duterte. Ayun po. Yun po ang isusulat nila na in bold letter. Tapos, magdidiscuss sila siguro ng kaunti. Pero hindi ako naniniwala doon kasi minura niya po ang Pope. Opo. At para sumikat siya, mumurahin niya ang Pope. At yung nga nangyari, sumikat siya kasi nga alam ko naman ang mga born again ay yan ang nilalakad nila yung siraan ang simbahang Katoliko. Ako hindi ko ginagawa yan. Kasi nga ay nilalakad din nila ang salita ng Diyos Opo, pero naintindihan ko naman yung mga ibang born again. Kasi nga ay gusto nilang kontrolin yung mga members nila Naintindihan ko yan. Lahat ng relihiyong ganun ay kukontrolin nila yung mga members nila. Pero dapat wag siraan. Opo, wag siraan. Ganun po the Pope was amazed by the bravery of Duterte. Kasi nga nung mga nakaraang araw minura niya tapos sila nga ang gumagawa lang para maging sikat si Duterte. Pagkatapos niyang minura ay amazed yung Pope kay Duterte kasi brave. Ayan po hindi ba? Ganun Tapos magsusulat pa ng kung ano-ano doon. Tapos ang daming kunyari nanonood, ang daming nagko-comments, ganun po pero sila lang yun. Isang example po ito po ang mga example talaga na nadala yung mga tao reason ko bakit nanalo yung ganyan na mayor lang maging presidente.
mayor lang. Opo. Ay, ito po Obama promotes Duterte. O kahit anong sabihin nila dyan, yung salitang promotes, papalitan nila yan kahit ano. Hindi maubusan ng salita yan. Pwede rin na sabihin na encourage Duterte. Ganun. Obama encourage Duterte. Ganun po yan. Pagtatabihin yung litrato, Photoshop siguro, ay yun na yun. Lalagyan ng ganun, ay yun naman nagbabasa, ay hindi naman nagsasaliksik. Ganun yan, naniniwala. At ito nga hahanap sila ng mga sikat na tao, katulad ng basketballista na si Kobe Bryant, admires Duterte. Ganun lang naman. O mga artista sa pelikula, o yung mga sikat na boksingero, i-attach nila yung pagtatabihin nila yung litrato, tapos gagawa lang sila ng loves Duterte ganyan, o promotes Duterte, o admires Duterte, or supports Duterte. Mayroon pa nga iba nagbibigay daw ng ayuda o campaign pan promise campaign pan. Ang dami po niyan, hindi po maubusan yan. Kaya, yung mga tao na hindi nagbabasa, hindi nagsasaliksik, o tamad mag-aral, nadadala. Isko Moreno, bumaliktad na. Yan, nabasa ko rin noon yan. Pero talagang bumaliktad naman si Isko Moreno. Bumaliktad talaga yan. Pero, yun nga, naging naging ini-appoint din ito ni Duterte Pero yan ang nabasa ko noon. Isko Moreno bumaliktad na. Mga 2 weeks before the election. Ganun po yan. At pati si Lacson kung minsan ang nakasulat naman, Lacson nagpapaalam na, lumipat na. Ganun po Ay ang dami po yan na mga salita na pwedeng gamitin nila Pero mga fake news. Opo. Mga fake news. Yung iba siguro ay maari nangyari, pero pinapalitan nila ng salita para maging exaggerated. Ganun po yan. Ini-exaggerate nila. Yan po ang mga fake news. At sa ngayon naman, ito po ang mga fake news na mababasa natin dyan sa YouTube. General Torre nagsisi na. Magre-resign na. Ganun Opo. May ganyan po sa YouTube. Nagsisi na raw si General Torre. Tapos Duterte palalayain na. Diniscuss ko ito rin kahapon. Nasa YouTube po yan. Pero agad nilang tinatanggal. Opo. Palalayain na raw. Yan po ang mga fake news. Aywan ko ba kung bakit may tumatangkilik na ganyan? Paanong palalayain yan? Ang prayer ng mga yung plea, yung dalangin po ng mga namatayan, ay litisin na yan sa ICC, hindi sa gobyernong Pilipino, hindi sa local court natin, kasi ang alam nila, wala din mangyayari. Tatakutin lang po yung yung mga testigos Pupuntahan yung mga bahay ng testigos. Pupuntahan ng mga armadong lalaki, hindi ba? Nakabunit, hindi ba? Hinahanap yung testigos. Kakausapin kunyari yung anak. Naandyan bang tatay mo? Ay, sir, wala, sir. Bakit naandyan ang sleeper niya? Ayan ang sleeper niya. Ay, nagsapatos siya, sir. Umalis po ng bahay. Ganun ang nangyayari dyan. Ngayon, ang mangyari dyan, i-a-advise na nung mga kasambahay niya o yung anak niya o yung asawa niya, ay magbakasyon ka na muna doon sa malayong lugar. Ganun po nawawalan ng mga testigos. Hindi po uusad dyan sa atin.
ay ito, mga fake news lang ito. Duterte, palalayain na. Yun po, ay ang dami pong nagsusulat niyang ganyan sa YouTube. Pagdakip kay Duterte, illegal. Wala sa proseso. Ayan, marami rin ang nagkwan. Maraming nagbo-broadcast yan, pati si Engineer Tuto Kausing. Pero nilabanan ko na yan, yung illegal na sinasabi, yung pagdakip at wala sa proseso. Nilabanan ko na yan. Ang sabi ko doon kay Engineer Tuto Kausing, sinagot na po yan ng Biblia, si Jesus Christ, sinagot na yan kako. Pero hindi ko na inulit kasi nga ay matigas din ang ulo niya eh. Yang proseso na yan, yes, sabi ni Jesus Christ, yes, you can implement the process of the law or the procedure of the law or the ceremony of the law. But do not neglect, sabi ni Jesus Christ, do not neglect the most important matter of the law. The purpose of the law is to obtain justice. Yun po ang nilalaban dyan, justice. Justisya po. Kaya tayo may batas para maka-obtain tayo ng justice. Hindi yung proseso. Ay, yan sa proseso naman, kuwan yan, wala namang penalty yan, wala namang penal clause. Kaya hindi masyadong mahalaga yan. The most important matter of the law is to obtain justice para dun sa mga namatayan. Ganon po yan. Ito bakit babaliwalain mo yung hustisya dahil lang nagkamali sa proseso? Kung nagkamali man kung nagkamali man ang proseso lang po yan eh. Para lang nag-a-assemble ka yan eh. Nakalimutan mo na lagyan ng grasa ay pero mayroon namang grease fitting. Adi, lagyan mo afterward, ganun po yan eh. Nakalimutan mo nga na naglagay ng grasa eh. O, nung ikinabit mo, ay may grease fitting naman. O, pwede mong lagyan ng grease o ng grasa afterward. Ganun po yan. Walang epekto yun sa operation. Ito pang isa ICC President, ay ito po, napanood ko kahapon, may parang Japanese na babae na nagsasalita, pero alam ko dinadab. Tapos, ang sinasabi, we have no jurisdiction, sabi niya, we have no jurisdiction. Jurisdiction is in question, sabi niya In the case of Duterte, we have no jurisdiction, sabi, paulit-ulit yun. Tapos, mayroon namang isang babae na sinusugundahan niya. O ayan, narinig nyo na, sabi niya, narinig nyo na. Wala pala silang jurisdiction, pababalikin yan palagay ko. Sabi niya, pababalikin yan. Magtutudis na po yun. At ang dami po na nanonood. Wala daw jurisdiction. Kasi ang title niya, yung mismong presidente ng ICC ay nag-declare daw na wala silang jurisdiction kay Duterte. Ayun nga, mga fake news po yan eh. At yung kamakailan lang ay nabasa ko nasa fake news din na si First Lady Lisa nakadetini sa Los Angeles. Po. Ngayon, nung nabasa ko po ito o nakita ko sa YouTube, ay taga Los Angeles po ako Nag-search ako ng mga dyaryo dito. Wala Imposibleng hindi madyaryo yan kung talagang hinuli yan. Sa airport daw ata Ganon sa asawa ni Lito Lapid. Nung hinuli yan sa airport, headline yan sa Las Vegas. Headline. Yung nakuhanan siya ng mga dolyares. Ay bakit ito ay wala naman? Kaya nga mga fake news dahil nga namatay daw yung si Tantuco ata. Nakasama niya daw ata na nagdadrag. Ay kahit na namatay yun, ay bakit huhulihin siya? Ay kung namatay siya dahil isinaksak niyang isang sakong marijuana sa katawan niya,
kasalanan niya yan. Bakit mo huhulihin yung isang tao? Kahit nakasamahan niya yan, ay hindi ka huhulihin. Opo, hindi Bakit huhulihin? Oo. Kung minsan kasi ay nadadala yung mga tao. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Inuulit ko lang yung mga dati pa at hanggang ngayon, yung litrato, katulad ni Dilima, na mayroon siyang litrato kay Kevin Espinosa o Kirwin ata yung Kirwin Espinosa. Pero inamin naman sa Baguio yan, sabi niya. Pero magkalayo sila. Magkalayo at hindi naman sila kumakain. Parang nagpa-picture taking lang sila. Ako naniniwala kung napicturan sila, grupo sila at kumakain o naglalasing o mayroon silang ginagawa, pero yung napadaang lang, hindi natin alam kung sinasadya yan, hindi ba? Sir, madam, o kaya senator, o kaya attorney, pwede bang magpa-picture tayo? Maari ganun yun. Pero ang sinabi na nila ay drug lord na si Dilima. Ganun po kasi nga ay nasasangkot si Kirwin Espinosa na isang drug lord. Ganun po yan, yung pag-brainwash nila ng mga tao. Pero pagbabayaran po nila yan. Opo, alam ko pagbabayaran nila. Kasi may Diyos po na siyang nakakaalam ng lahat. Opo, kaya pwedeng sabihin ng Diyos, ako ang gaganti. Kasi alam niya lahat yan Ang tao pwedeng magkamali Dahil nga limitado ang kaalaman ng tao. Limitado tayo. Pero ang Diyos alam yan. Kaya ang sabi niya, do not take revenge, my friends. Sabi niya, do not take revenge. Vengeance is mine. I will repay, says the Lord of hosts. Iyan po nakasulat. Ngayon, bago po ako magtuloy-tuloy, ayan na napakarami po yan ng mga sample ng mga pictures na nilalagay nila dyan sa YouTube ngayon. Opo. At noon nga, doon sa comment section sa Philippine Daily Inquirer, nahirapan po akong labanan yan. Opo. At sa katunayan, kasi ang nilalakad ko noon ay una akong nag-vlog ay yung hindi ako kampi kay Corona Opo. Kay Noynoy pa yun. Noynoy Aquino. Hindi ako kampi kay Corona. Ayan, na-impeach si Corona. Tapos, dumating na yung kila Trillanes, yung sigalot dyan sa kay Duterte. Nilabanan ko po yan. At kung minsan pati sa Facebook, nagkukumentin ako. Kaya nga ito aywan ko kung siya si Senator Trillanes noon ay ini-invite ako na mag-friend. I-add ko siya doon sa friend. Pero hindi ko ginagawa kasi nga ayaw ko ng ganun Ayaw ko ng ganun na siguro nababasa nila yung comments ko doon sa Facebook. Pati si Dilima pinagtatanggol ko at saka mayroon pang isa Tatlo sila yan si Chief Justice si Rino. Yan sila. Pinagtatanggol ko sila yan. Kaya nga ini-invite ako ni Trillanes na maging friend ko siya. Ay ang tagal po nun. Matagal yun. Hanggang hindi na sa senador ini-invite pa niya ako Pero hindi, ayaw ko talaga. Kasi nga ayaw kong makilahok sa ganyan Opo. Yun nga ma-share ko lang sa inyo Pero hayaan nyo muna na batiin ko lang po muna itong mga subscriber po natin. At salamat po sa inyong lahat. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ebi Cumpio, Joey Valenzuela, Third Pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco,
Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavieres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Piculio, Trico Muobriak, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMT GR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Cielo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Punta na po tayo sa mga Bible verse na gusto ko pong i-share sa inyo. Ito po sila. Ayan, itinataas ko lang po para ayan. Ephesians 5:11, take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Parati ko po na sinasabi ito. The best way to fight corruption is to expose them. Ayan po. Kasi nasa Biblia po Labanan po natin sila, i-expose lang natin sila. Pero nga, ang delikado kasi dyan ay baka patayin ka o gantihan ka Kaya, maging maingat po din po tayo. Pero yan po ang effective na labanan yung mga fake news o yung mga corruption na yan o mga evil works. Take no part in the worthless deeds of evil. Huwag ka makiayon o makiparty. Opo. In the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. Ayan po 2 Timothy 5:20, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with such people. Napakatindi po nito. Ipapaliwanag ko lang po, Nagpapanggap kasi sila na sila ay mabuti. Opo. Having the form, sa purma lang. Kung pumurma sila, ay having the form of godliness but denying its power. Kung pumurma sila, sasabihin nila, kaya nilang tanggalin ang korupsyon in 6 months. Kaya nilang tanggalin yung droga in 6 months. Pero, denying the power of God. Opo, ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan Bakit kakayanin nila yan? Problema na po yan ng mundo. Yan mga droga na yan, simula pa ng simula. May mga droga na. Hindi na mawawala yan kasi galing po sa pagkain yan Ini-eksperimento lang yan. Ito, pwede ito. Epektibo ito. Ay yung iba ay nag-o-overdose siguro
naghahay, kaya gumagamit niyan. Ngayon ay papatay ka dahil lang yung tao ay gumagamit ng droga, ay galing po sa pagkain yan eh. Hindi ba? Tama itong nakasulat sa Biblia eh. Having the form of godliness. Ganyan kay kibuloy, hindi ba? Kiniklaim niya na tumutulong siya. Tumutulong siya sa paggawa ng bansa, hindi ba? Nation building, sabi niya, hindi ba? Nation building. Pero anong ginagawa niya? Denying the power of God. Opo. Have nothing to do with such people. Ayan po. Sigurado po ito, At yan nga ang nakikita ko nangyayari dyan. Pag ikaw ay gumagawa ka na hindi mo na hinihiling ang Panginoon na ikaw ay gabayan o ikaw ay tulungan o bigyan ka ng wisdom, pag ganyan na po ang ginagawa ng tao na siya na ang magaling, siya na ang authority, kuwan na po yan, evil na po yan. Kasi nga hindi na niya isinasaalang-alang na may mas mahigit na makapangyarihan sa kanya, yung nga Diyos na nakakaalam ng lahat. Hindi ba? Ayan po, Now, Isaiah 5:20. Woe to those who call evil good and good evil. Ayan po, Ayan, mga fake news na yan. Anong ginagawa nila? Yung mabuti, ginagawa nilang masama. Yung masama, ginagawa naman nilang mabuti. Tinatawag nila na ganun. Kabaliktaran. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ayan po. Pero ang gusto ko lang dito ay yung who call evil good. At yun namang good, tinatawag naman nilang evil. Ayan po, Ganyan po ang mga tao eh. Opo. Ay, woe to them, Yun nga, ay para silang isinusumpa na yan eh. At ganyan nga ang nangyayari ngayon. Ganyan. Kasi nga, may Diyos na makapangyarihan sa lahat po eh. Na alam yan. Alam yang ginagawa nila. Proverbs 4, verse 14 hanggang 15. Do not sit put on the path of the wicked, or walk in the way of the evildoers. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. Ayan po ang Proverbs. Ulitin lang natin, Do not sit put on the path of the wicked. Huwag mong dalhin yung paa mo doon sa dinadaanan ng mga wicked. Or walk o maglakad ka doon sa mga dinadaanan ng mga wicked. Huwag kang dadaan doon, sabi po ng Biblia. Avoid it. Di ba? Ano ba itong mga enablers na ito? Itong nagkuhan ng mga fake news. Sila yan. Alam nila na mali yan, pero naandun sila, ay kumikita sila siguro. Pero pag siningil ka naman ng Panginoon, kulang pa yung binayad sa'yo. Yan po ang masasabi ko dyan. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your own way. Maghanap ka ng sarili mong landas, hindi ba? Yung landas ng Panginoon. Narrow road ang tawag dyan, narrow road. Kakaunti lang ang dumadaan, di ba? Yung narrow road, hindi ba? Ayan po ang maisishare ko sa inyo, hindi ba? Ay, palagay ko, kompleto na yan. Opo. At yun nga, diniscuss ko yan dahil nga gusto kong ipaalam sa mga tao na kung papaano sila mag-operate yung mga fake news na yan. At marami silang nabubudol. Opo.
O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At panalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay nagkakaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.